King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1228. Ang core ng palasyo. Sa sandaling maupo si Zhao Feng sa limang kulay na unan, agad niyang naramdaman na ang nakakatakot na alon ng Five Elements intent ay umaalon patungo sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang kaluluwa ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang kanyang mukha ay nagsimulang umikot at ngumisi. Anong meron sa brat? Ang mga kakaibang galaw ni Zhao Feng ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba. Bilang karagdagan, ang paggalaw ng enerhiya ng intent sa loob ng palasyo ay hindi nangangahulugang maliit. Ngunit maraming tao ang nakatingin lamang kay Zhao Feng bago siya pinansin. Hihihi, ang una na iyon ay sadyang sinadya para sa paglilinang sa lugar na ito. Kung ang isang ordinaryong tao ang uupo dito, hindi nila kayang tiisin ang napakalaking lakas ng intent sa palasyong ito. Nanunuya si Quasi-God Zifang. Ang normal na cultivation ground ay magkakaroon ng mga espesyal na array para sa pagtitipon ng Yuan Qi. Ang lugar na ito ay walang pagbubukod. Ang mga unan ay tiyak na may kakayahang tipunin ang nakapalibot na divine power at layunin na enerhiya. Gayunpaman, ang Panginoon ng palasyong ito ay ilang malaswang makapangyarihang pag-iral. Para sa isang quasi-god na umupo sa isa sa mga unan na linangin ay pagpapakamatay. At saka, lahat ng pumunta dito ay mag-iisip ng mga paraan para maghukay ng kayamanan. Napakakaunting mga tao ang nagkaroon ng oras na mag-aksaya sa paglilinang. Anong delikado? Nawalan na ng bisa ang array sa unan na ito. Ang pagsipsip na iyon na kumukuha ng lahat ng enerhiya sa paligid ay dahil lamang sa sariling kakayahan ng unan. Si Zhao Feng ay pawis na pawis, ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Kung aktibo pa ang cultivation array ng unan, malamang na nadurog si Zhao Feng hanggang sa mamatay ng isang nakakabaliw na pagdagsa ng enerhiya. Sa kabila noon, kailangan pa ring gawin ni Zhao Feng ang kanyang makakaya para lang mahawakan ang likas na epekto ng cultivation ng unan na ito. Hindi ni Zhao Feng ang intensyon na linangin. Gusto lang niyang malaman kung bakit ang core ng underground array ay malapit sa tatlong unan na ito. Habang ipinapaikot ni Zhao Feng ang kanyang divine power upang labanan ang pagdurog ng enerhiya, inilabas niya ang kanyang divine sense upang suriin ang unan. Lumalabas na talagang madali para sa divine sense ni Zhao Feng na pumasok sa unan. Ito ay lubos na nakakagulat kay Zhao Feng, dahil napakahirap para sa mga divine senses ng quasi-gods at true gods na usisain ang alinmang bahagi ng palasyong ito. Kaboom! Ang walang hanggan na baha ng Yuan Qi at enerhiya ng intent ay patuloy na nagtipon sa paligid ni Zhao Feng. Sa paglilinang sa labas ng mundo, palaging ginagawa ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang makakaya upang kainin ang makamundong enerhiya na ito para sa kanyang sariling paggamit, ngunit ngayon, kailangan ni Zhao Feng na gawin ang lahat upang labanan ang kapangyarihang ito at makuha ito ng paunti-unti. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Zhao Feng na ang kanyang pag-unawa sa Five Elements intent ay tumitibay, at ang kanyang cultivation foundation ay lumakas din. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagtutok sa unan sa ilalim niya kaysa sa paglilinang. Tila mayroong isang bagay sa ilalim ng mga tabla ng kristal sa ilalim ng unan na ito. Napaisip si Zhao Feng. Ang kanyang divine sense ay nakadama ng isang uri ng espesyal na bagay. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, dumating ang isa pang pangkat sa liblib na bulwagan na ito. Parami ng parami ang magsisimulang magpakita sa palasyong ito, na ginagawang mas mahirap na makakuha ng anuman mula sa lugar na ito. Mahinang ungol ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay hindi nakatagpo ng anumang makabuluhang panganib sa pakikipagsapalaran na ito, ngunit hindi rin siya nakatagpo ng anumang malaking kapalaran. Kalimutan mo na. Titingnan ko lang kung ano ang nakatago sa ilalim ng sahig ng palasyong ito. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng lamang ang nakatuklas ng kainahay na lang puntong ito. Marahil ito ay isang kayamanan. Kung makukuha ito ni Zhao Feng nang hindi naaalarma ang sinuman, makontento na siya sa kanyang mga nakuha at aalis. Pagkatapos huminga ng malalim, itinoon ni Zhao Feng ang kanyang isip at itinapon ang lahat ng kanyang divine sense sa ibaba. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Zhao Feng na maabot ang bagay.
Ang bagay ay isang limang kulay na malakristal na globo, na malaki ang pagkakaiba sa mga tuntunin ng pagkakagawa kung ihahambing sa mga kristal na hugis kastanyas na bumubuo sa palasyo. Mukhang hindi ito isang intent crystal. Lalong naguluhan si Zhao Feng. Pagkatapos ng mahabang panahon dito, natutunan ni Zhao Feng mula sa pakikinig sa iba na ang mga kristal na hugis chestnut na iyon ay tinatawag na intent crystals. Gayunpaman, kahit na hindi siya sigurado kung ano ang limang kulay na globo na ito, sigurado siya na ito ay isang kayamanan. Bilang karagdagan, natuklasan ni Zhao Feng na ang kanyang divine sense ay talagang napakalayo mula sa unan. Sa kabilang banda, ang iba pang mga pader ng palasyo ay hindi natatagusan ng divine senses ng mga ordinaryong quasi-gods at true gods. Nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay sadyang iniwang bukas ng Five Elements God Lord. Bakit ganon? Lalong tumindi ang pagkamausisa ni Zhao Feng. Naramdaman niya na nahawakan niya ang tunay na kapalaran ng palasyong ito. Unti-unting lumipas ang oras, at parami ng paraming tao ang nagsimulang lumitaw sa malakristal na palasyong ito. Halimbawa, sa liblib na bulwagan kung saan nag-iisa si Zhao Feng, 6 na tao ang naka-crossleg sa lupa, nauunawaan ang mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban sa mga mural. Mayroon ding ilang mga tao na nakasquat sa paligid ng napakalaking katayuan, tila may hinahanap. Yung brat na yon. Agad na napansin ni Hao Qing ng Skywater Yore si Zhao Feng. Kalimutan mo na siya sa ngayon. Maghanap ng kayamanan. Ang mga mata ni quasi-god Lin Guang ay kumislap ng malamig na liwanag. Ang bagay tungkol kay Zhao Feng ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga kayamanan ng lugar na ito. Mabuti pa ang brat na iyon at naglilinang sa unan. Si quasi-god Zifeng, quasi-god Tianzhou, at ilan pang iba ay nagulat nang makita si Zhao Feng na nakaupo pa rin sa unan. Sa sandaling ito, biglang nayanig ang isip ni Zhao Feng sa gulat. Magagamit ko ang aking divine sense at five elements intent para pinuhin ang limang kulay na globo na ito. Napatulala si Zhao Feng. Ang mga bagay na maaaring pinuhin ay mga normal na divine weapon o natatanging artifact. Bagamat hindi matukoy ni Zhao Feng kung saang klase kabilang ang limang kulay na globo na ito, tiyak na hindi ito ordinaryong bagay. Kung maaari kong pinuhin ito, malamang na maaari ko itong dalhin sa aking interspatial dimension. Iniisip ni Zhao Feng. Nag-concentrate si Zhao Feng at nagsimulang pinuhin ang globo. Sa simula, ang proseso ay napakabagal, ngunit pagkatapos na pinuhin ang isang bahagi nito, ang bilis ay nagsimulang bumilis. Pagkaraan ng ilang oras, ang lakas ng layunin sa paligid ni Zhao Feng ay naging hindi gaanong marahas at nagsimulang maging maamo sa paligid niya, naghihintay na masipsip. Si Zhao Feng, ang lahat ng kanyang konsentrasyon ay nakatuon sa pagpino sa limang kulay na globo, ay nabigong mapansin ito. Okay, napino ko na ang 40%. Tuwang-tuwa, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagpino nito. Sa sandaling ito, pumunta si quasi-god Guiyi sa unan sa tabi ni Zhao Feng at umupo. Boom! Ang biglaang pag-akyat ng enerhiya ng Five Elements Intent ay halos mawalan ng malay. Gayunpaman, si quasi-god Guiyi ang pinakamalakas na kababalaghan ng isang peak 4-star faction at may malaking reserbang kapangyarihan na dapat gamitin. Mabilis siyang nakabawi. Napakabigat ng cultivation effect. Maaari kong dalhin ang lahat ng 5 elements intent ko sa level 2 dito. Pag-ungol ni quasi-god Guiyi. Sinilip na ng kanyang grupo ang lugar na ito at hindi umaalis na walang dala. Ngayon, nagplano si quasi-god Guiyi na linangin ang lugar na ito at isulong ang kanyang intent energy, umaasa na makakuha ng mas mataas na ranggo sa paparating na quasi-god rankang competition. Higit pa rito, sanay na siya sa 5 elements intent, kaya ang lugar na ito ay isang perpektong cultivation ground para sa kanya. Napino ko na ang 50%. Ito ay nakagawa si Zhao Feng ng nakakagulat na pagtuklas. Sa sandaling pinino niya ang 50% ng limang kulay na globo, natuklasan niya na magagamit niya ang globo para gumala ang kanyang divine sense sa ilang bahagi ng palasyo upang makita kung ano ang nangyayari doon. Kailangang bigyang diin na ang mga quasi-gods at true gods ay walang kapangyarihang itulak ang kanilang divine sense sa mga dingding ng intent crystal. Ngunit ngayon, ang divine sense ni Zhao Feng ay maaaring maglakbay sa palasyo patungo sa ibang mga lugar.
Ang limang kulay kaya na globo na ito ay ang ubod ng malakristal na palasyong ito. Ang isip ni Zhao Feng ay tumalon sa isang kahanga-hangang conclusion. Kung talagang ganito ang kaso, kung gagawin niya itong ganap, magkakaroon siya ng kontrol sa buong palasyo. Ang pag-iisip lamang ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, at ang kanyang hininga ay naging magulo. Ngunit mabilis na nabawi ni Zhao Feng ang kanyang pagiging makatuwiran. Kung iyon ang kaso, ako ay magiging target ng lahat. Wala talaga akong lakas para panatilihin itong malakristal na palasyo. Bahagyang napangiwi si Zhao Feng. Ito ay isang napakalaking kapalaran, ngunit hindi isa na talagang nais niyang matanggap. Aayusin ko muna. Kung talagang dumating ito, iiwanan ko na lang ang palasyong ito. Napino na niya ang 50% ng globo. Sa panahong tulad nito, kahit si Zhao Feng ay nahirapang bumitaw. At saka, kapag napino niya ang palasyo, hindi na siya mahihirapang humanap ng ibang paraan para makinabang dito. Kung hindi niya kayang panatilihin ang palasyo sa kanyang sarili, maaari niyang ibigay ito sa ibang pangkat at makuha ang kanilang proteksyon. Iyon ay hindi magiging isang masamang pakikitungo sa lahat. Habang patuloy na pinipino ni Zhao Feng ang limang kulay na globo, parami ng parami ang mga eksperto na nagsimulang magtipon sa palasyo. Hindi nagtagal at ang huling unan ay nasakop ng isang rank 4 True God. Brat na may gintong buhok, tumabi ka at tingnan ko ang unan na ito. Si Quasi-God Lin Guang ng Skywater Yao Race ay lumapit kay Zhao Feng at tumayo sa harap niya na may mapanoksong ngiti. Hinanap na ng kanyang grupo ang lugar, ngunit wala silang nakita. Sa bagay, medyo huli na sila dumating. Dahil dito, dumating si Lin Guang upang guluhin si Zhao Feng. Wala siyang paghihigpit sa pagtitipon ng militar na nagbubuklod sa kanya sa lugar na ito. Kailangan lang niyang maghanap ng random na dahilan para ma-attack niya si Zhao Feng. Ilang tao ang tumingin kay Zhao Feng na may mga ekspresyon sa mukha. Alam nilang lahat na si Zhao Feng ay nagkaroon ng isang makabuluhang away sa Skywater Yao Race. Sabi ko umalis ka na. Hindi mo ba ako narinig? Biglang tumahol si Quasi-God Lin Guang, at ginamit pa niya ang soul energy para salakayin ang isip ni Zhao Feng. Mawala. Sa sandaling ito, biglang idinilat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at sumigaw ng isang salita. Kasabay nito, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang kumuha ng hindi kapani-paniwalang dami ng eye intent. Ano ang sinabi mo? Naging galit ang mukha ni Quasi-God Lin Guang. Naglakas loob si Zhao Feng na sabihin sa kanya na sumigaw. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay sumabog sa liwanag ng Tribulation Lightning. Crack! Isang baluktot na apoy ng Tribulation Lightning ang sumabog sa kaluluwa ni Quasi-God Lin Guang. Arg! Nahuli sa pag-iingat, naramdaman ni Quasi-God Lin Guang ang kanyang kaluluwa na kidlat na nagpakawala ng matinding sakit sa kanyang isipan. Ano ang nangyayari? Agad na tumutok ang mga tao sa paligid kay Quasi-God Lin Guang. Malinaw na binubuli ni Lin Guang si Zhao Feng ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ngayon, siya yung sumisigaw ng malakas. Maaaring nagkaroon si Zhao Feng ng lakas para makapasok sa Quasi-God Rangkang, ngunit hindi niya posibleng mapilitan si Quasi-God Lin Guang sa ganitong estado sa isang galaw lang. Tribulation Lightning Energy. Nakatuon ang tingin ni Quasi-God Tianzu sa kaluluwa ni Quasi-God Lin Guang habang siya ay nagpahayag. Oh, kaya tinatago niya ang lakas niya kanina. Si Quasi-God Zifeng ay medyo nagulat, ngunit pagkatapos ay nagpakita siya ng isang pahiwatig ng pang-aalipusta. Kahit na itinatago ni Zhao Feng ang kanyang lakas, hindi pa rin siya makakatanggap ng kahit isang suntok mula sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi normal ang brat na ito. Sa isang sulok ng liblib na bulwagan, bahagyang iminulat ni True God Dark Thief ang kanyang mga mata bago muling ipinikit. Paano ito nangyari? Gulat na tinitigan ni Hao Qing ang eksenang ito. Ang pinakamalakas na henyo ng Skywater Yao Race, ang ika-17 Quasi-God na si Lin Guang, ay tinalo sa isang miserableng estado ng isang eye bloodline technique mula kay Zhao Feng. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Itinago lang ba ni Zhao Feng ang kanyang mga diskarte at kapangyarihan kanina? Makalipas ang ilang sandali, naka-recover si Quasi-God Lin Guang. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng takot habang siya ay nakatitig kay Zhao Feng, at sa loob ng ilang sandali, siya ay masyadong natatakot na gumanti.
Ngunit sa sandaling ito, ang rank 5 True God mula sa Skywater Yao race ay lumitaw sa kanyang tabi. Patayin siya. Napaungol si Quasi-God Lin Guang, nabaluktot ang kanyang mukha sa kabangisan. King of Gods, Kabanata 1229. Tina-target ng lahat. Ang mga nakapaligid na eksperto ay natulala. Ang Quasi-God Lin Guang ay labis na natakot sa isang pag-atake ni Zhao Feng kaya hindi na siya nang ahas na direktang salakayin siya, sa halip ay humiling sa rank 5 True God ng Skywater Yao race na gawin ito para sa kanya. Nadama ng ilang taong naruroon na ito ay may dayo hindi patas. Para sa junior generation na magkaroon ng isang makapangyarihang True God ng mas matandang henerasyon, ayusin ang mga sama ng loob nito, talagang napakawalan diyan ng Skywater Yao race. Ngunit wala silang relasyon ni Zhao Feng, kaya natural na hindi nila sasaktan ang Skywater Yao race para sa kanyang kapakanan. Hahaha, masyadong mabangis ang brat na iyon. Sa kanyang sulok, tumawa ng masama ang True God Dark Thief. Isang malabong ngiti din ang ginawa ni Quasi-God Zifang. Nag-enjoy din siya sa eksenang ito. Ang lakas ng loob na saktan ang isang miyembro ng Skywater Yao race, ayaw mo nang mabuhay, di ba? Pinandilatan ng rank 5 True God ng Skywater Yao race si Zhao Feng, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pressure at dignidad. Walang pakialam na tumingin si Zhao Feng sa rank 5 True God na ito. Kasalukuyan niyang pinipino ang kaibuturan ng 5 kulay na malakristal na palasyong ito, isang proseso na hindi maaantala. Gayunpaman, napino na ni Zhao Feng ang higit sa 50% ng core. Sa sandaling ito, hindi mahirap para sa kanya na gumamit ng bahagi ng enerhiya ng palasyo para harapin itong rank 5 True God. Ngunit kung gagamitin ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng palasyong ito, ilalantad niya ang lahat. Pagdating ng panahon, mapapalibutan siya at aatakehin ng lahat ng nandito. Kahit gaano pa siya kaitalento, mapapahamak pa rin siya. Ang mga tao ng Skywater Yao race ay talagang walang kahihiyan. Ang junior ay mas mababa kaysa sa iba, kaya mayroon siyang isang matandang halimaw na nabuhay ng 10,000 taon na sumulong sa kanyang lugar. Isang matandang boses ang nagmula sa pasukan sa liblib na bulwagan na ito. Agad na sumimangot ang rank 5 True God ng Skywater Yao race. Pagkarinig pa lang ng boses na ito ay ipinaalam na niya kung sino ang dumating. Gusto ng Sky Haze race na isangkat ang sarili sa bagay na ito. Ang rank 5 True God of the Skywater Yao race ay malamig na humirit. Una, ang matandang ito ay hindi makayanan ang pagsasagawa ng Skywater Yao race. Pangalawa, ang batang iyon ay isang pinarangalan na panauhin ng aking Sky Haze race. Kung gusto siyang saktan ng Skywater Yao race, ito ay kapareho ng pananakit sa isang miyembro ng Sky Haze race. Paano ako uupo at manood? Ang asul na buhok na matandang babae ng Sky Haze race ay nagpabihis sa rank 5 True God ng Skywater Yao race na hindi makasagot. Sa isang singhot, ang rank 5 True God of the Skywater Yao race ay lumingon at nagsimulang hindi pansinin si Zhao Feng. Sa sandaling umalis ang brat na ito sa hanay ng mga tao ng Sky Haze race, papatayin ko siya. Ang rank 5 True God ay nag-message na Quasi-God Lin Guang. Walang ibang nagawa si Lin Guang kundi ang pabayaan si Zhao Feng sa ngayon. Maraming salamat. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Tumango lang ang babaeng may asul na buhok bilang tugon. Pagkatapos ng lahat, nagpasya na ang Sky Haze race na i-recruit si Zhao Feng. Ang isang maliit na bagay na tulad nito ay wala sa lahat. Ang mga tao ng Sky Haze race ay nagsimulang maghanap sa liblib na bulwagan na ito. Samantala, ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang pagpino sa kaibuturan ng palasyo. Ito ay. Sa sandaling ito, si Quasi-God Guiyi ay sumigaw ng alarma mula sa kanyang unan. Ngayon lang, ipinadala niya ang kanyang divine sense sa pamamagitan ng unan at may natuklasan siyang misteryosong bagay. Anong uri ng kayamanan ito? Tuwang-tuwa si Quasi-God Guiyi. Siya ay nagpaplano upang linangin dito at itaas ang antas ng kanyang mga layunin, hindi inaasahan na makatagpo ng isang bagong kayamanan. Ang Quasi-God na si Guiyi ay nagsimulang dahan-daang suriin ang 5 kulay na globo. Posibleng pinuhin ang bagay na ito. Si Quasi-God Guiyi ay lubhang nab-alisa. Ang mga bagay na maaaring pinuhin ay karaniwang mga divine weapon o natatanging artifact.
Matapos gawin ang pagtuklas na ito, sinimulan ni Quasi-God Guiyi na pinuhin ang 5 kulay na globo. Gayunpaman, pagkatapos na pinuhin ang 10%, bigla siyang nakatagpo ng isang malaking sagabal. May iba pang nagpipino nitong 5 kulay na globo. Namula ang mukha ni Quasi-God Guiyi sa gulat. Sa pamamagitan ng kanyang enerhiya na nagpapadalisay sa globo, mahulaan ni Quasi-God Guiyi kung sino ang ibang taong nagpino sa 5 kulay na globo. Sa gitna ng unan, napagtanto na ni Zhao Feng na may ibang tao na nagpino sa core. Tila ang iba pang 2 unan ay maaari ding makipag-usap sa kaibuturan ng palasyo. Ngunit napino ko na ang 80% ng core habang ang Quasi-God Guiyi ay nasa 10% lamang. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Zhao Feng. Nagpa siya siyang huwag pansinin ang bahaging pinadalisay ni Quasi-God Guiyi at pinuhin ang natitirang hindi pag-aari na 10% sa lalong madaling panahon. Kalokohan. Ang taong ito ay masyadong nauuna sa akin sa kanyang pag-unlad sa pagpino ng globo. Parehong kinakabahan at galit si Quasi-God Guiyi. Noong una, wala siyang pakialam nang mapagtanto niya na si Zhao Feng ang nagpino ng 5 kulay na globo. Ito ay dahil ang kanyang 5-element intent at soul intent ay malayong mas malakas kaysa kay Zhao Feng, kaya mas mabilis niyang napino ang globo. Ngunit habang lumalaban siya gamit ang lakas ni Zhao Feng, napagtanto niya na hindi siya kalaban para kay Zhao Feng. Boom! Bang! Sa sandaling ito, isang pagsabog ang nagmula sa isang sulok ng bulwagan, at ang lakas ng layunin ng palasyo ay nagsimulang dumagsa. Ano ang nangyayari? Anong nangyari? Ang pagsabog na ito ay umakit sa lahat sa lugar na ito. Swish! Ang tanging nakita nila ay isang madilim na liwanag na pumapatok sa lupa habang ito ay umalis sa liblib na silid. Iyan ang True God Dark Thief. Tiyak na nakuha niya ang isang bagay. Isang rank 4 True God ang tumawag sa alarma. Bilang isang kilalang magnanakaw at magnanakaw ng nicho, ang True God Dark Thief ay lubos na pamilyar sa ilang mga pamana, libingan, at lihim na sukat. Ito ang kaso na, kahit na lumitaw ang mga dakilang pamana o mga lihim na dimensyon sa nakaraan, hanggat lumitaw ang True God Dark Thief, siya ay halos palaging makakakuha ng higit. Sundan siya. Ang isang malakas na pangkat ay agad na humabol sa pagtugis. Alam ng lahat na ang liblib na bulwagan na ito sa loob ng malakristal na palasyo ay may pinakamataas na pagkakataon na magkaroon ng kayamanan. Gayunpaman, napakatagal nang naghanap ng lahat, ngunit iilan lamang sa makapangyarihang paksayon ang nakakuha ng anuman mula rito, tulad ng paksayon ni Quasi-God Tianzhu, paksayon ni Quasi-God Guiyi, at Violet Nighthall. Ang natitira ay halos naghahanap pa rin sa silid o naiintindihan ang mga diskarte at kasanayan sa mga mural. Ngayong tila nakakuha ng malaking kapalaran ang True God Dark Thief, agad nilang inilipat ang target sa kanya. Siyempre, hindi ito pinansin ng mga nakakaunawa sa True God Dark Thief. Ang True God Dark Thief ay isang napakalakas na rank 5 True God. Sa partikular, ang kanyang karunungan sa Shadow Intent ay ginawa siyang halos hindi masubaybayan, at ang kanyang mga diskarte sa pagtakas ay napakalalim. Kahit na ang rank 6 True Gods ay mahihirapang mahuli siya. May 2 pang tao sa liblib na bulwagan na walang pakialam sa True God Dark Thief. Ang 2 iyon ay natural na nagpino ng 5 kulay na globo, sina Zhao Feng at Quasi-God Guiyi. Sa ngayon, napino na ni Zhao Feng ang 70% ng globo. Hindi maganda. Nagawa niyang pinuhin ang natitirang bahagi. Napabuntong hininga si Quasi-God Guiyi sa pagkabigla. Ngayon lang niya natuklasan na wala na siyang bahagi ng orb na dapat pinuhin. Kung lalabanan ko siya, siguradong talo ako. Napilitan si Quasi-God Guiyi na aminin ang puntong ito. Ito ay parang 9 na miyembro ng 10 miyembrong koponan na sumusunod sa utos ni Zhao Feng habang ang Quasi-God Guiyi ay mayroon lamang. Kahit anong gawin niya, matatalo pa rin siya. Brat and may gintong buhok, anong uri ng kayamanan ang pinipino mo sa ilalim ng lupa? Iminulat ni Quasi-God Guiyi ang kanyang mga mata at biglang sumigaw. Ano? Ang batang lalaking may gininto ang buhok ay nagpino ng isang kayamanan. Gulat na sabi ng isang Quasi-God sa bulwagan. Hindi katakatakang tumanggi siyang iwan ang una na iyon, kahit noong sasalakayin ko na siya. Kaya, lumalabas na nagpino siya ng isang kayamanan.
Sabi ng Skywater Yao Races Rank 5 True God, kumikinang ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe si Quasi-God Guiyi sa kanyang grupo. Kalimutan mo na ang batang may gininto ang buhok. Gawin mo ang lahat para protektahan ako. Hanggat inatake ng ibang tao si Zhao Fang, hindi may pagpapatuloy ni Zhao Fang ang pagpino sa globo. Nagpadala rin ng mensahe si Quasi-God Guiyi sa mga eksperto ng Violet Night Hall na humihiling ng kanilang tulong. Pagkatapos ng lahat, ang Violet Night Hall ay isa sa pinakamalakas na paksayon dito. Sa proteksyon ng Violet Night Hall, mas magiging kumpiyansa si Quasi-God Guiyi na siya ang mauuna sa pagpino ng 5 kulay na globo. Labas sa daan. Umuungal ang isang rank 4 True God habang pinapaikot niya ang kanyang divine power at sinugod si Zhao Fang. Swish! Isang maitim na silver na robe ang biglang lumitaw sa katawan ni Zhao Fang. Ang mga silver ron ay kumikinang at kumikislap dito. Sa sandaling isuot ni Zhao Fang ang space-time robe, lumabas si Zhao Wang at ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa dimensyon nito. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon, nagsimula itong magpalibot sa nakakatakot na origin destruction energy nito. Nagsimulang mag-alab ang buong katawan ng Black Destruction Serpent Dragon sa mga apoy ng demonyo, na naglalabas ng presyon na pumipigil sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Itong bloodline energy. Ang mga eksperto na naghahanda pa lang na salakayin si Zhao Fang ay biglang natigilan. Lahat sila ay miyembro ng mga sinaunang lahi, ngunit ang kanilang mga sinaunang linya ng dugo ay tila pinigilan at hindi magagamit sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon. Kaboom! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagwalas ng mga kuko nito, na natatakpan ng itim at pulang draconic na apoy, sa Rank 4 True God. Arg! Ang Rank 4 True God ay ganap na nahuli sa pag-atake na ito, at siya ay tinamaan ng pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Binalot siya ng itim at pulang apoy at nagsimulang sunugin ang lahat. Roar! Itinulak ang bloodline nito sa limitasyon, itinaas ng Black Destruction Serpent Dragon ang ulo nito at umungal. Ang manipis na bloodline na iyon na nagmula sa Destruction Dragon Race ay ganap na pinasigla, at ang itim at pulang apoy ay tumama sa paligid. Sino mang mas mahina kaysa sa isang Rank 3 True God ay pinilit na lumuhad sa lupa, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig. Maaaring ito ang bloodline ng Destruction Dragon Race. Isang Rank 5 True God ng Violet Night Hall ang gulat na nakatingin sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Destruction Dragon Race ay isang mapanirang species na niraranggo sa nangungunang 10 sa 10,000 ancient races. Bago ang nakakatakot na bloodline ng lahi na ito, nakita nilang imposibleng gamitin ang karamihan sa kapangyarihan ng kanilang sariling mga bloodline. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay may mas mataas na cultivation, maaari nitong ganap na sugpuin ang kanilang mga bloodline at gawin silang ganap na walang silbi. Paano? Hindi inaasahan ni Quasi-God Guiyi na magkakaroon si Zhao Fang ng katulong na tulad nito. Bukod dito, ang pinagmulan ng katulong na ito ay masyadong nakakagulat. Ito ay mula sa isang bloodline na nireranggo sa nangungunang 10 sa 10,000 ancient races. Sa isang sandali, ganap na nakalimutan ni Quasi-God Guiyi ang tungkol sa pagpino sa 5 kulay na globo. Sa sandaling ito, ibinuhos ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang lakas sa dahan-daang pagpupuwersa na alisin ang kapangyarihan ni Quasi-God Guiyi mula sa globo. Hindi. Si Quasi-God Guiyi ay sumigaw sa alarma habang tumatalon siya sa kanyang mga paa. Masyadong biglaan ang counterattack ni Zhao Fang, kaya hindi niya kayang lumaban. Bilisan mo at patayin mo siya. Pinipino ng batang may gintong buhok na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa palasyong ito. Agad na umungal si Quasi-God Guiyi. Atake. Ang batang ito ay hindi umalis sa unan na ito. Anong uri ng kayamanan ang nasa ibaba? Sabi ng isang Quasi-God prodigy, nagniningning ang kanyang mga mata sa kasakiman. Patayin. Napaungol si Quasi-God Zifang habang naghahanda siyang umatake. Halos 30 eksperto sa bulwagan ang sumugod kay Zhao Fang. At ito ay matapos itaboy ng True God Dark Thief ang isang grupo ng mga eksperto. Kung hindi, mas maraming eksperto ang nagtatarget kay Zhao Fang.
Ngunit sa ngayon, si Zhao Feng ay isang maliit na piraso lamang mula sa ganap na pagtatuboy ng enerhiya ni Quasi-God Guiyi at ganap na pagpino ang limang kulay na globo. Wala siyang focus sa ibang bagay. King of Gods, Kabanata 1230. Matagumpay na napino. 80% ng mga tao sa liblib na bulwagan ay umaatake kay Zhao Feng. Maging ang iba pang mga koponan sa limang kulay na palasyo ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari. Brother Zhao. Ang Quasi-God Jianfeng ay nalilito kung ano ang gagawin. Masyadong maraming kalaban ang kinakaharap ni Zhao Feng. Kahit na ang isang tulad ng Quasi-God Jianfeng ay medyo natakot. Huwag kumilos ng pabigla-bigla. Ang asul na buhok na matandang babae ng Sky Haze Race ay agad na nagbabala. Ang isang maliit na pangkat na tulad nila ay hindi makakatulong kay Zhao Feng at maghuhukay lamang ng kanilang sariling libingan. Kung lumipat sila kasama ng karamihan upang mangagaw ng kayamanan, malaki rin ang posibilidad na umalis sila ng walang dala. Pinili ng ilan sa mga mahihinang koponan ang parehong opsyon gaya ng Sky Haze Race at nanatili sa gilid. Patayin. Halos 30 eksperto na ngayon ang nagdiin sa grupo ng tatlo ni Zhao Feng, agad-agad na nag-apply ng sobrang pressure kaya nahirapan silang kumilos. Anong gagawin natin? Nag-alala ang Black Destruction Serpent Dragon. Hindi kailanman inaasahan na tatawagan ito ni Zhao Feng sa ganitong sitwasyon. Halos 30 quasi-gods at true god ang umaatake. Bawat isa sa kanila ay medyo makapangyarihan sa sarili nilang paraan, at mayroon pang ang 5 rank 5 true gods. Kahit na may hindi kapani-paniwalang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi nito mahahadlangan ang lahat ng tao rito at maaaring mamatay sa pagsubok. Payagan mo ako. Si Zhao Wang ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga iniisip ay konektado kay Zhao Feng, kaya hindi na kailangang pag-usapan ng dalawa ang mga planong kumilos. Swish! Isang napakaitim at masasamang tauhan ang lumitaw sa mga kamay ni Zhao Wang, na natabunan ng nakamamatay na ambon. Inikat ang Eye of Death para makipag-ugnayan sa Staff of Death Curse, sinaksak ni Zhao Wang ang staff sa lupa. Death Curse Expulsion. Ang Eye of Death ni Zhao Wang ay kumilos, at isang malawak na Eye Intent at Soul Power ang bumangon sa Staff of Death Curse. Kaboom! Ang itim at masasamang ambon ng kamatayan ay nagsimulang tumaas mula sa Staff of Death Curse, na mabilis na kumalat sa paligid. Ang itim na ambon na ito ay naglalaman ng napakalalim na enerhiya ng kamatayan na maaaring magtakda ng lahat sa pagmarcha sa landas patungo sa kamatayan. Ang Staff of Death Curse ay may parehong antas ng kalidad ng Space-Time Robe, at isa rin itong nakakasakit na Divine Artifact na napakaangkop para kay Zhao Wang. Hindi lang nito mapapalaki ang kanyang Death Intent kundi mapalakas din ang kapangyarihan ng kanyang Eye of Death. Bukod dito, ang mga pag-atake ng Staff of Death Curse ay hinaluan din ng mas malalim na kapangyarihan ng curse. Napakalakas ng enerhiya ng kamatayan. Iyan ang Eye of Death. Agad na nagsimulang tumawag sa alarma ang mga eksperto sa pag-atake. Ang Eye of Death ay isang inapo ng isa sa mas nakakasakit na 8 Great God Eyes. Ang enerhiya ng kamatayan ay isang kapangyarihan na kinatatakutan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa sandaling ito, ginagamit ni Zhao Wang ang Eye of Death at ang Staff of Death Curse para ilabas ang ipinagbabawal na sekretong sining ng staff. Ang masama at masasamang kapangyarihan ay nagpang-inag sa takot sa lahat ng nakapaligid na eksperto. Ito. Anong uri ng divine weapon ito? Isang quasi-god na sumugod ng sobra sa unahan ay agad na tumigil habang siya ay tumili na sumisigaw. Isang sumpa ang nahawa sa kanyang katawan habang kinakain ng kamatayan ang kanyang buhay at nagpapatanda sa kanya. Ang divine weapon na ito. Maaaring ito ay ang Staff of Death Curse. Nanginginig sa takot ang isang payat na matanda na may nakapulupot na sungay mula sa kanyang ulo. Sa napakaraming quasi-gods at true gods mula sa makapangyarihang mga paksayon na naruroon, hindi maiiwasang makilala ng isa sa kanila ang pinagmulan ng mga tauhan sa kamay ni Zhao Wang. Ewo! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal at nagsimulang punuin ang bulwagan ng pula at itim na draconic na apoy nito. Dahil pareho silang gumamit ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, nagawa nilang pigilan ang pagsulong ng mahigit 20 eksperto na nakapaligid sa kanila. Patayin ang lalaking iyon. Ang divine weapon sa kanyang mga kamay ay hindi bababa sa isang mataas na kalidad na divine weapon.
Noong una, gusto lang ng mga tao na patayin si Zhao Feng para makuha ang kayamanan na kanyang dinadalisay. Hinahangad din nila ngayon ang makapangyarihang divine weapon na ginamit ni Zhao Wang para pigilan silang lahat. Boom! Bang! Nang magtulungan ang Black Destruction Serpent Dragon at Zhao Wang, ang kanilang mga pag-atake ay napakalakas, ngunit nang ang lahat ng kanilang mga kaaway ay nagtulungan, ang mga pag-atake ng dalawa ay madaling nasira. Bilang karagdagan, ang mga pag-atake ng duo ay lubhang nakakapagod na pinakamataas na pamamaraan na hindi maaaring gamitin ng paulit-ulit. Ice Destruction Palm. Wind Lightning Slash. Matapos malampasan ang mga pag-atake ni Zhao Wang at ng Black Destruction Serpent Dragon, ang halos 30 eksperto ay nagsimulang maglunsad ng kanilang sariling mga pag-atake. Mapangahas talaga. Naglakas loob silang subukang mangagaw ng mga kayamanan sa harap ko. Malamig na tumawa si Quasi-God Zifang. Violet Night Illusion Strike. Inilipat ang kanyang divine power, lumikha siya ng violet figure na umaksyon kay Zhao Feng. Maraming sikreto ang batang ito. Isang katulong mula sa isang nangungunang lahi ng 10,000 ancient races at isang kasamang may Eye of Death at isang divine weapon ng kamatayan. Ang malalim na mga mata ni Quasi-God Guiyi ay kumikinang sa matinding pananabik. Heaven Unison Strike. Inilipat ni Quasi-God Guiyi ang kanyang 5 elements intent sa isang 5 kulay na palad na dumampi sa grupo ni Zhao Feng. Master. Balisang tumawag ang Black Destruction Serpent Dragon, nanginginig ang buong katawan nito. Hindi na ito makapaglagay ng anumang pagtutol at maaari na lamang ilagay ang pag-asa kay Zhao Feng. Isang malamig na nguso si Zhao Feng mula sa ibabaw ng unan. Boom! Sa nag-iisang singhot na ito, nagsimulang manginig ang buong malakristal na palasyo. Ang napakaraming 5 elements intent sa palasyo ay agad na nagtipon sa paligid ng grupo ni Zhao Feng sa isang 5 kulay na ambon ng liwanag. Wala nang pag-aalinlangan si Zhao Feng at direktang ginamit ang enerhiya ng palasyo. Si Zhao Feng ay kasalukuyang nasa gitna ng pagpino ng core at walang masyadong atoms yung natitira. Bukod dito, ang kanyang sariling lakas ay masyadong mababa para kontrolin ang lahat ng enerhiyang ito. Kaya, ang ginawa lamang ni Zhao Feng ay ang pagkakaroon ng enerhiyang ito sa paligid nila sa isang defensive layer. Boom! Bang! Crash! Isang unos ng pag-atake ang bumaba sa paligid ng grupo ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang makapal na 5 kulay na ambon ay hamarang sa lahat ng mga pag-ataking ito. Ang enerhiyang ito ng 5 elements ay masyadong malalim. Sa pamamagitan lamang ng paglutang sa paligid, kahit na hindi aktibong ginagamit para sa pag-atake o pagtatanggol, ito ay bumuo ng isang malakas na hadlang. Maaaring gamitin ng taong ito ang enerhiya ng 5 kulay na malakristal na palasyo. Tiyak na pinipino niya ang core ng palasyong ito. Sa tanawing ito, ang mga dalubhasa ay nagsimulang umatake ng higit na baliw, ang kanilang mga mukha ay nagiging pula. Ang malakristal na palasyong ito ay gawa sa hindi mabilang na mga high-level na intent crystals. Ang isang labanan na kinasasangkutan ng halos 30 quasi-gods at true gods ay hindi makapinsala kahit isang piraso ng palasyo. Bukod dito, ang palasyo ay puno rin ng maraming mahahalagang kayamanan at makapangyarihang mga pamamaraan. Ang halaga ng palasyong ito ay sapat na para magalit ang sinuman. Kahit isang 5-star na paksayon ay magnanasa. Hanggat mapino ng isa ang core, matatanggap nila ang lahat ng ito. Pinipino ng brat na ito ang core ng palasyo. Ang mga mata ni Quasi-God Zifang ay nanlamig at pagkatapos ay nabaliw. Nakatagpo siya ng napakalaking kapalaran, ngunit sayang. Si Quasi-God Tianzu ay namangha, ngunit pagkatapos ay umiling siya. Ang pangkat na kinabibilangan niya ay natural na gusto ang core sa palasyong ito. Sa kanyang pananaw, hindi mapanatili ni Zhao Feng ang bagay na ito at maaaring pagbayaran pa niya ang kanyang buhay para dito. Patayin. Pigilan mo siya. Nagsimulang gumalaw ang lahat ng True God at Quasi-God sa bulwagan, at parami ng parami ang mga eksperto at mga pangkat na dumarating sa liblib na bulwagan na ito. Ang grupo ng 3 ni Zhao Feng ay napapaligiran na ngayon ng mahigit 60 tao, lahat sila ay mga elite prodigy at malalakas na paksayon na nakibahaji sa gulong martial gathering. Boom! Bang! Crash!
Ginamit ng lahat ng mga eksperto ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang salakayin ang 5 kulay na ambon. Hanggat maaari nating ikalat ang layer ng enerhiya na ito, tapos na sila. Malakas na tumawag si Quasi-God Zifang. Atake. Hindi natin maaaring hayaan siyang pinuhin ang core ng palasyo. Sigaw ng isang quasi-god na kababalaghan. Kaboom! Walang katapusang pag-atake ang bumagsak sa 5 kulay na ambon. Ang bawat pag-ikot ng pag-atake ay magiging sanhi ng 5 kulay na ambon na lumaki ng kaunti, medyo hamina. Si Zhao Feng at ang kanyang 2 katulong ay ibinunyag sa mga eksperto. Lahat, itoon ang iyong mga pag-atake sa lalaking may gintong buhok na iyon. Si Quasi-God Zifang ay nagbigay ng masamang ngiti habang nakatitig kay Zhao Feng. Tama iyan. Kailangan lang nating sirain ang 5 kulay na ambon sa harap ng brat na iyon. Ang ibang mga eksperto ay mabilis na sumang-ayon sa panukala ni Quasi-God Zifang. Kaboom! Samantala, ang Quasi-God Zifang ay nag-activate ng kanyang bloodline power, at ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago sa isang dark violet na espiritual na katawan. Violet Night Illusion Strike. Ang Quasi-God Zifang ay nagpakawala ng ilang ilusyon ng violet na kidlat na bumaril patungo sa 5 kulay na ambon sa harap ni Zhao Feng. Whoosh! 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 Ang bawat isa sa mga violet na ilusyon ay tumama sa parehong lugar sa ambon. Ang mga pag-atake ng iba pang mga eksperto ay dumaong sa parehong lugar din. Ang ambon sa harap ni Zhao Feng ay paunti-unting payat, at ang kanyang mukha ay lalong naging kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng 5 kulay na ambon sa isang maliit na lugar sa harap ni Zhao Feng ay ganap na naglaho. Sige. Ang rank 5 True God ng Violet Night Hall ay sumigaw habang siya ay nagpaputok ng palad sa puwang na iyon sa ambon. Boom! Ang napakalaking violet na palad ay lumipad sa puwang at kay Zhao Feng. Lahat ng iba pang umaatake ay nagalak sa tanawing ito. Ngunit biglang, lumitaw ang isang misteryosong spatial blur sa katawan ni Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng pag-atake ng rank 5 True God na iyon ay tila dinala sa ibang dimensyon, at nagsimula itong hamina. Sa huli, isang malabong larawan ng palad ang dumapo sa katawan ni Zhao Feng at hindi man lang gumawa ng kahit isang ripple. Ito. Anong nangyayari? Napatulala ang lahat ng umaatake. Yung robe na suot niya, pwede bang? Yung space-time robe. Bumaba ang ekspresyon ng rank 5 True God. Sa sandaling isuot ni Zhao Feng ang robe, ang True God na ito ay nagtaka kung ito ba ang space-time robe. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na si Zhao Feng ay isa lamang quasi-god na walang suporta ng anumang paksayon. Paano siya magkakaroon ng space-time robe? Bilang karagdagan, si Zhao Feng ay hindi gumamit ng anumang kakayahan ng space-time robe, kaya naniwala siya na ang robe na suot ni Zhao Feng ay imitasyon lamang ng space-time robe. Ngayon lang niya naintindihan na ito na siguro ang totoong nangyari. Ang daming sikreto ng batang ito. Hindi kapani-pani walang madilim ang mukha ni Quasi-God Zifang. Nakita niya ang kanyang sarili na medyo nagsisisi sa katotohanang hindi niya pinatay si Zhao Feng sa sandaling lumitaw siya sa 5 kulay na palasyong ito. Ang batang ito ay isang kayamanan. Hindi natin siya pwedeng bitawan. Ang mga nakapaligid na eksperto ay lalo pang na-provoke ng space-time robe ni Zhao Feng, at ang kanilang mga pag-atake ay lalong nabaliw. Boom! Bang! Halos lahat ng ambon sa harap ni Zhao Feng ay nawala. Kahit na ang space-time robe ay hindi mapigilan ang pag-atake ng napakaraming tao. Napahamak si Zhao Feng. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumayo si Zhao Feng. Buzz! Bizz! Sa sandaling ito, isang bola ng 5 kulay na liwanag na kasing laki ng kamao ng isang sanggol, na nagniningning na may 5 kulay na ambon, ang lumutang palabas mula sa ilalim ng lupa at lumapag sa harap ni Zhao Feng.